Mga kwento ni Thelmo. Hapon na nang makarating kami sa Capiz. Hinayaan ko lang si Lorena noon. Siya ang magdidikta sa kung saan kami patungo. Kahit lingay na ang araw, dama ko pa rin ang init. Sumakay kami noon sa jeep patungo naman ng bukid. Akala ko pa noon ay kapag nakarating kami ay yun na ang lugar. Pero hindi pa pala. Sobrang pagod na ako noon. Pero kinakailangan pa naming maglakad. Ang sabi ni Lorena, mga 1.5 oras daw bago namin marating ang lugar. Natatandaan ko pa noon na nasa matarik na bundok kami. May maliit na daanan ng tao at binabagtas namin yon. Panaka-naka ang mga kahoy. Ang makikita sa kabuuan ng bundok na yon ay ang mabababang damo. Hanggang sa bumaba kami roon tapos tumawid pa ng ilog. Naiisip kong hindi biro yon dahil malakas ang agos ng ilog. Tiyak na tatangayin kami ng agos sa oras na magkamali kami ng hakbang. Paano ba naman kasi? Madudulas ang batong tinatapakan namin. Sa kabutihang palad ay naging maayos naman. Nang makatawid na kami sa kabila, ang sabi ni Lorena, sakop na daw yun ng teritoryo ng mga aswang. May nakikita ako mga bahay. Lokal na lokal ang mga yon. Pawid lang yon at para bang hindi pa sibilisado ang mga nakatira. Tanong ko pa, ang nakikita ba namin mga bahay? Ang mga nakatira ba doon, mga aswang? Pero ang sabi ni Lorena, hindi umano. May kilala pa nga daw siya doon. Naging kababata niya ito. Nagulat ako sa sinabi niya. Papanong nagkaroon ng kababata doon si Lorena? Samantalang doon naman ito lumaki sa lugar namin. Totoo, kababata ko. Katunayan dito talaga ako lumaki. Nung mamatay ang mga magulang ko, sinundo ako ng lola ko dito at dinala sa inyo banda. Wika ni Lorena, sabay tanggal ng tali sa buhok at yugyug sa ulo. Mas maganda pala si Lorena kapag nakalugay lamang ang mga buhok. Amoy na amoy ko pang aromang mabango. Kahit na walang ligo yon. Puro na lamang ako hanga nun. Maganda si Lorena, maliit ang labi, matangos ang ilong. Basta, kahit siguro kayo, mabibighani sa kanya. Ilang saglit lang, nagmungkahi si Lorena na puntahan daw namin ang lugar kung saan siya laging naglalaro noon. Doon din ito sa bahay ng nasabi niyang kaibigan. Nagtanong naman ako sa kanya kung doon ba talaga siya nakatira. Pero ang sabi niya, hindi daw. Naaalala niya noon na iniiwan lamang siya ng kanyang nanay sa lugar. Basta kapag umaalis ang mga magulang niya ay doon namamalagi si Lorena. Ang edad pa daw niya noon ay 7 taong gulang. Kung makikita siguro niyang kababata, maging ang mga magulang nito ay magtataka yon at hindi siya makikilala. Hindi na lamang ako nagsalita pa noon. Naglakad na kami patungo sa kung saan yung bahay. Napakasukal na. Napakaliit ng daan at nagpapang-abot ang bawat damo sa magkabilang panig. Pero hindi na mainit. Kung kaya't hindi na ako iritado. Akala ko pa ay malapit lang. Para lang din kaming naglakad mula sa pagbaba ng jeep hanggang sa ilog nun. Doon pa niya sinabi na dumating na kami. Nakakita ako ng maliit na puok doon na hindi mo aakalaing umiiral pala. May mga nakikita pa nga akong mga tao, pero parang mga katutubo ito. Pasimple kaming dumaan sa lugar. Nagpalinga-linga ako at idinetalye sa isip ko ang bawat bahay.
Mga 4 na tahanan yon. Kami lang ang tinititigan ng mga tao doon. Maya pa, may tinurong direksyon si Lorena. Malaking bahay ito, pero katulad ng iba, gawa lang sa pawid. Sabi ni Lorena, yun na daw ang bahay ng kababata niya. Ako naman noon ay sinipat ko kaagad ang paligid pero wala namang tao maliban na lamang sa iba ron. Akala ko pa ay papunta kami sa bahay. Lumihis kami ng daan at nagtungo sa kakahuyan. May malaking puno doon na ang mga dahon nito humahalik na sa lupa. Akasya yon. Sabi ni Lorena, pansamantala ay doon muna umano kami magpapahinga. Teka, bakit hindi na lang doon sa kakilala mo? Tanong ko. Pero hindi naman siya nagsasalita nun. Nagpatuloy lamang sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa lugar. Nagulat ako nang may bahay pala doon sa ilalim ng puno na yon. Para bang kamalig lamang ito pero sobrang luma na. Yung bubong, kawayang nakataob at tihaya. Tapos ganun din ang dingding. Matibay ang pagkakagawa. Pero nabalot nga lang yun ng mga damo at alikabok. Ayon kay Lorena, iiwan niya daw muna ako. May pupuntahan siya. Magtatanong pa sana ako kaso umalis na kagad yon. Sinundan ko siya ng tingin patungo sa bahay na kinikilalang kababata. Ako naman noon ay tinagpas ko ng damit ko ang sahig. Tapos doon ay humiga ako at ipinahinga ang katawan. Ilang gabi na rin akong puyat pero hindi ako nakaidlip kahit konti. Laman ng isip ko si Tiyo at Tatay. Napapatanong pa nga ako sa sarili kung bakit kinakailangan pa naming pumuslit sa isang lugar. Ilang saglit lang ay bumalik si Lorena. Kasama nito ang dalaga din. Maitsura din yon, pero may pagkamorena lang. Palingkinitan kasi ang katawan nun. Kulot ang buhok at magkasing tangkad lamang sila ni Lorena. Ito ba yung sinasabi mo? Teka, antayin natin si nanay. Kala ko kung sino yung dumating. Kala ko mga dayo lang. Ang kababata ko pala. Sambit ng babae. Kailangan namin ng tulong nyo. Sana paunlakan ako ng nanay mo. Wika naman ni Lorena nun. Mabilis akong bumangon noon at nagtanong kung bakit kailangang humingi ng tulong sa kanila. Ayon naman kay Lorena, basta daw hihingi lamang siya ng tulong. Nagkakutob kaagad ako noon. Kung hindi ako nagkakamali. Aswang ang mga ito at kinukubli lang sa akin ni Lorena. Ilang saglit lang ay umalis na yung babae. Ang sabi ni Lorena, yun daw ang kababata niya at ang pangalan nito ay Dina. Lorena, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Aswang sila, no? Tanong ko. Umamin si Lorena. Sinadya niya daw ikubli para hindi ako matakot. Pero ang pagpasok uman namin sa lugar, buwis buhay na umano. Baka kasi nahimok ng kanyang lola ang mga nakatira dito. Pero hindi naman pala. Dahil kapag nangyari yon, sa bungad pa lamang ay may nangyari na sa amin. Mantakin niyo, Sir Seth. Aswang pala talagang nasa paligid. Nakalimutan kong angkan pala sila ng aswang. Ang nasabi niya kanina na dumating na kami sa pugad nila. Kasali na pala sa mga aswang ang mga tao ron. Hindi na ako napanatag dahil doon. Sabihin na nating hindi pa nahihimok ang mga residente roon pero kultura pa rin ng mga ito ang pagiging aswang. Kung kaya alam ko sa sarili ko na nalalagay pa rin kami sa alanganin. Pero parang wala lang yun kay Lorena. Naisip ko tuloy na baka nagkukunwari lamang ito. Nasa loob na ako ng puok na yon.
Kapag may ginawa sila sa akin, wala akong takas. Oo, hindi niya sinalo ang pagiging aswang. Pero naiisip kong pakanalang niya ito para ipakain ako ron. Posible, di ba? Minatyagan ko ang mga kinikilos ni Lorena hanggang sa tumabito sa akin at sumandal pa sa balikat ko na para bang wala lang. Kinakalikot pa ang mga daliri ko sabay tingin sa aking mga mata at ngingiti nun. Inilalapit pa nito yung kanyang labi. Papikit-pikit pa ang kanyang mga mata. Iniiwas ko ang mukha ko nun. Sumimangot naman ang itsura niya. Ang sabi, hindi ko daw ba siya hahalikan? Alam ko na talaga na nililin lang lamang ako ni Lorena. Hinigpitan niya ang pagkakakabit sa akin. Tapos inilapit niya ang mukha niya kahit panay naman ako ng iwas nun. Aray! Aray ko! Ba't mo naman ako sinampal? Sakit nun ha, Lorena ha? Ano bang problema mo, Tarot? Gusto mo ako o hindi? Baka nagsasayang lang ako ng oras ha. Napili ko yung maling tao. Teka. Naguguluhan ako sa sitwasyon kasi, Lorena. Hindi kaya ipapakain mo ako dito? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Inaakit mo ako para malinlang ako, no? Muli na naman akong nakatikim ng sampal sa kanya. Wala ba umano akong tiwala? Siyempre ako naman noon. Sinabi ko kaagad ang kutob ko. Weirdo kasi ang nangyari. Mantakin nyo, nasa loob ako ng lugar na yon. Dito ako iniiwan ng mga magulang ko dahil ang mga aswang dito, taliwas sa iba. Namumuhay ng normal. Hindi ko makain ng tao. Ba't ka nakatulala? Kulang pa ba yon? Baka gusto mo isa-isain natin yung bahay dito. Dadalhin ba kita dito kung hindi tayo ligtas? Nakita mo naman siguro yung reaksyon ni Dina kanina, di ba? Kung may masama pa sa kanya, dapat galit yon. Duwag ka lang kasi. Wika ni Lorena. Ano daw? Dadalhin niya daw ako sa lugar kung hindi ako ligtas. Kakasabi pa lamang niya kanina na buwis-buhay yung pagpasok namin dun eh. Sa mga sandaling yun pala, naroon sa gilid si Dina. Bumalik na ito kaya naman nahiya ako. Hindi ako makatitig sa kanya hanggang sa nagsalita si Dina. Ang sabi nito, pumapayag daw ang kanyang nanay na tulungan kami. Ang nanay pala ni Dina ang may ranggo sa lugar. Kumbaga, pinuno. Dagdag pa nito, naiintindihan niya umano ako. Pero wag daw akong mag-alala dahil hindi sila masasamang aswang. Maliban na lamang sa nakatira sa kabilang nayon, na kung saan ito yung mga aswang na gumagala kung saan-saan. Makapamiktima lang ng mga tao. Sila umano ay nagtatyaga lang sa mga galang hayop. Kung minsan pa, ang kinakain nila ay katulad din ng kinakain ng normal na tao. Hindi sila naaasiwa sa mga pangontra. Isang indikasyon na hindi talaga umano sila masama. May magkakaibang lahi ang aswang, Tarot. Iba kami kumpara sa pamilya ni Lorena. Ibang dugo din ang pagiging aswang ang nananalaytay sa dugo namin. Kami yung mga aswang na kayang makisalamuha sa mga tao na hindi naiilang. Lorena, si nanay may pinuntahan. Baka kasi mahimok yun ng lola mo kaya siniguro ng nanay. Mga kadugo mo yun. Babalik yun mamaya. Sambit ni Dina. Para akong sinampal ng doble-doble noon. Maliban sa palad ni Lorena, naroroon din ang kahiyan noon na halos hindi na ako makakibo. Inabot kami ng gabi. Ang sabi ni Lorena, kaya doon kami sa kamalig na yon para hindi mapansin ng mga mapapabisitang ibang aswang. Sinadya niya talaga para makaiwas. Humingi naman ako ng pasensya sa kanya. Ngumiti lamang ito sa akin. Kung hindi ko pala inadyokan yung hahalik siya sa akin siguro,
Nangyari ning lapaan ng leon at tigre. Rrr. Napapangiti na lamang ako sa tuwing naaalala ko ang mga sandaling yon. Ilang saglit lang, may dumating na isang matandang babae. Kasama nito si Dina at isa pang lalaki na husto na sa edad. Malaking tao yon. Maitim na wari ba, bilad lagi sa araw. Nakita kong niyakap si Lorena nung matandang babae. Nag-iyakan pa ang dalawa. Tapos ang sabi ni Lorena, ito na daw ang nanay ni Dina. Si Nanay Paz. Nagmano ako bilang respeto. Kaso naiilang ako noon dahil alam kong aswang nga yun. Sabi pa nito, magkasintahan daw ba kami ni Lorena. Pero hindi ako kumibo nun. Samantala, bigla namang tumitig sa akin si Lorena na wari ba may gustong sabihin pero nagdadalawang isip lamang ito. Hanggang sa nabaling ang paksa sa iba. Ang sabi noong lalaki, may 2 tao umano na gumagala sa lugar. Kilala ko daw ba yun? Kagad ko namang naisip si Tatay Simon at Tio Abing. Kaya yun, kahit hindi ako sigurado, tumango ako. Yung isa ay tiyo ko habang ang isa naman ang tatay ko. Dagdag ko pa, sinusundan nila ang lola ni Lorena na si Manang Carmen. Nagpakilala ang lalaking yon sa pangalang Erto. Sabi niya, nalalagay umano ang mga kaanak ko sa panganib. Hindi daw dapat magkumpiyansa dahil maraming galamay sa lugar si Manang Carmen. Itong lola mo talaga namumuro na, Lorena. May mga bagay kang hindi alam. Ang lola mo ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Hindi naman talaga sila nanalasan ng tao. Taliwas sila sa lola mo. Katulad namin sila na namumuhay ng tahimik. Ipinapatay ng lola mo ang mga magulang mo. Doon ito nangyari sa Negros. Bago kanya iwan sa akin, may sinabi sa akin ng nanay mo. May lupain daw kayo sa Negros na kailangang mapuntahan. Plano ng nanay mo ang lumikas nun. Wika ni Nanay Paz. Natulala si Lorena. Maging ako noon ay para bang binuhusan ng tubig. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Nanay Paz nun. Ayon pa dito, magtungo daw sa Negros sa mga magulang ni Lorena. Pinusundan ito ng 4 na banggiitang aswang na taga rito. Mga kaanak din umano ni Lorena yon. Pinalabas lang na pinatay ng mga albularyo pero hindi naman yun totoo. Nalaman niya ang detalye matapos mamatay dahil nagpulong umano ang mga aswang sa kuta kasama ng lola ni Lorena. Ito na rin ay base sa namatay na asawa ni Nanay Paz dahil nagmamasi dito ron. At doon ay narinig ng asawa ni Nanay Paz na pinatay na umano nila ang mga magulang ng dilag. Patay na umano ang mga hadlang at balakid sa kanilang buhay. Dagdag pa ng matanda, yun din ang dahilan kung bakit pinatay ang asawa ni Nanay Paz para manatiling tahimik ang pangyayari. Natiktikan kasi itong nagmamasid at ilang araw ay pinatay. Pagkatapos daw noon, itong mga sandaling kinuha na si Lorena ng kanyang lola sa poder nila Nanay Paz. Napahagulgol ng iyak itong si Lorena. Samantalang ako naman, nabasag ang paniniwala kong lahat sila ay masama. Nabasag din ang paniniwala ko patungkol sa mga magulang ni Lorena. Mababait pala mga ito. Ang masama ay ang kanyang lola. Damang-dama ko noon ang sakit na nararamdaman ni Lorena. Sino ba namang hindi mawiwindang sa revelasyong yon? Malamang sa malamang, pinaniwala itong si Lorena sa maling katotohanan. Nagsisisigaw si Lorena. Naglakad ito patungo sa puno ng akasya. Dinuduro ang lugar kung saan naroroon ang kuta ng kanyang angkan. Ang sabi pa nito,
Sana ay mamatay umano ang lahat ng sangkot sa pagkapaslang sa kanya mga magulang. Kagad akong lumapit sa dilag. Yumakap ito sa akin. Pinakalma ko siya at sinabihang maghunos dili. Mahanapan din ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang tatay at nanay. Lumapit naman sa amin si Erto. Kumikilos na daw ngayon ang mga kauri ni Nanay Paz. Nasagipin umano ang tatay at tiyo ko. Yan ay kung buhay pa mga yon. Bagamat nasa punto na ako noon ng pagpapalakas ng loob ni Lorena. Pero nag-aalala naman ako sa kalagayan ng sarili kong pamilya. Gulong-gulo ang isip ko noon. Wala naman ako magagawa. Sino ba ako para gumawa ng hakbang para lutasin ang problema? Ilang saglit pa, umalis na si Erto. Pero babalik din ito kaagad para ipaalam ang sitwasyon. Tumango lamang ako noon. Inalalayan ko si Lorena doon sa may kamalig. Pagkarating namin, natuwa ako dahil may mga pagkain. Manok na inihaw, tsaka kamote. Ang problema nga lang ay walang lasa yung manok na yon. Para bang nirekta lamang sa paglagay sa nagbabagang apoy, matapos tanggalan ng balahibo at laman loob. Sa bagay, aswa nga naman sila. Pero kahit papano, nalagyan ng laman ang tiyan ko. Malalim na ang gabi noon. Hindi pa rin natutulog si Lorena. Nasa gilid ko lamang siya, pero magkahawak kamay kami. Para na rin gusto kong sanayin ang sarili ko. Si Lorena, galit at paghihinagpis. Pero ang nararamdaman ko noon, parang may halong pagiging aligaga at saya. Napakalandi ko noon. Hanggang sa nagsidatingan sila Erto at Dina. Ang sabi ng mga ito, kailangan daw naming lumikas. Ang kaanak ko umano ay nasalba at kasalukuyang noong inilalayo sa lugar. Pero sinusundan ng napakaraming kaanak ni Lorena. At tiyak may mangyayaring malaking gulo. Dahil alam ng kanilang panig na ang tumulong ay walang iba kung hindi ang mga sakop ni Nanay Paz. Mabilis kaming bumalikwas noon. Si Lorena bagamat medyo natataranta pero hindi maalis sa mukha yung galit. Nagmungkahi si Erto na sumunod kami sa kanya. Samantalang si Dina noon ay nagpaiwan. Pero mabilis itong nagtungo sa may kakahuyan. Waribay sa ibang direksyon ito dadaan. Hanggang sa makausad kami doon sa lugar. Nakita ko ang ilang taong naroroon na at nakaantabay. Medyo kinabahan pa ako noon gawa ng akala ko kalaban na eh. Kaso, nakita ko si Nanay Paz. Damit lang ang nakikilala ko dito gawa ng madilim na. Pero halata sa kanyang buhok na waribay gumagalaw yon. Nakakakilabot. Dumiretso kami noon sa kung saan kami dumaan ni Lorena. Basta takbo lang ng takbo. Sa bawat gilid namin ay nakikita ko ang maliliksing mga tao. Na para bang ihahatid kami ng mga ito sa labas ng teritoryo. Hanggang sa ilang saglit lang. Nakailingan ko na lang noon ang kalabugan na may kasama ng ungol. Napahinto ako noon. Maging si Lorena. Si Erto naman ay huminto din pero bumalik yun. Hindi na masyadong detalyado pero nakikita kong may nagbubuno sa may kakahuyan. Nakakakilabot ang mga tinig na para bang mga dambuhalang asong nag-aaway. Hinila ko si Lorena. Kumabig kami noon sa gilid ng isang puno. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Tiyo. Kaagad kong pinakiramdaman kung saan nanggaling. Sa likod namin yon. Bukod pa dyan ay may boses din ng ibang tao. Parang pabalik din sila at gustong tumulong. Hindi nga ako nagkamali nun. Nakita ko ang Tiyo na napadaan.
ilang distansya lamang ito sa akin. Si tatay naman nahuli na para bang hapong-hapo na ito dahil lakad na lang ang ginagawa niya. Ako noon ay hindi na nakapagpigil pa. Binunot ko ang bagakay na nakasuksok sa likuran ko. Sinabihan ko si Lorena na wag aalis dahil tutulong ako noon. "Wag, dito ka lang," sabi ni Lorena. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Desidido na ako noong makipagpatayan lalo't naroroon sina Tiyo at Tatay Simon. Ano ba namang nakain itong si Lorena bumuntot talaga sa akin, Sir Seth. Nagdadalawang isip tuloy ako noon. Hanggang sa hindi ko namalayan na may nakaabang pala. Nasa damuhan ito na bigla na lamang lumundag sa harapan ko. Sa bilis ng pangyayari noon, hindi ako nakapaghanda. Natumba ako sa lupa at nagpagulong-gulong. Inuundayan ko ng pagsaksak ng bagakay yung sumunggab sa akin noon. Bigla na lamang itong umatungal na para bang asong sinipa. Tapos umalis. Kagad ko namang hinagilap si Lorena. Nagsisisigaw ito sa dilim at hindi ko na siya makita noon. Kung hindi ako nagkakamali noon ay may dumukot sa kanya. Sinundan ko ito at buong tapang na sinuong masukal na lugar. Yung kalabugan, parami ng parami. Kasama na doon ang tinig nila Tiyo at Tatay. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon pero inuna ko si Lorena. Hanggang sa ilang saglit lang, nakita ko siyang nasa ibabaw ng malaking bato. May dalawang kasama ito. Nakadapa yung isa habang yung isa naman. Ipit-ipit ang dalaga. Dali-dali akong pumanik. Akala ko'y madali lang. Kaso napakadulas pala doon. Nagkanda ungas-ungas na mukha ko sa bato at bumagsak pa ako pababa. Hindi ito yung tipo ng kwento na superhero, Sir Seth. Yun bang walang lampa? Hirap naman itago Gawa ng yun naman talagang nangyari. Pagkabagsak ko sa lupa, linundagan naman ako ng isa nun. Sugatan ito at aminado ako sa sarili ko na ito na yung sumunggab sa akin kanina. Pero sa kabila ng lahat ay matibay pa rin yun. Nakasimangot ang mukha at halatang may masakit sa katawan niya. Ang postura ng pagiging aswang nito naging malinaw sa akin. Magkakapareha ng figura kay Manang Carmen. Pero makisig ito. Inuman ko naman kaagad ang bagakay noon. Tapos inaambahan ko ito ng pagsaksak. Kasabay ng pangyayaring yon ay panay sipat ko kay Lorena. Hindi na ito makasigaw. Gawa ng nakatakip ang kamay ng nilalang na umiipit sa kanya. Ilang saglit pa ay may lumapit sa akin ng isa pang nilalang. Umatras ako at humahanap ng tiyempo nun. Alam kong malakas sila at nakatsamba lamang ako kanina. Hanggang sa bigla na lamang itong sumugod. Kagad kong sinalubong ng pagsaksak gamit ang bagakay. Pero dumulas lamang ito, dahilan para mabangga niya ako. Pero naikabig ko kaagad ang paa ko hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon. Tinarak ko ang bagakay na yun sa batok niya. Doon ito bumahon. Napuruhan ko ito at kaagad bumitaw. Akala ko pa ipapalag ulit. Kaso sumirit na ito ng takbo. Dala-dala pa niya ang bagakay na nakabaon sa batok niya. Matapos noon ay pumanhik ako ng bato. Pero sa likuran na ako dumaan. Nang marating ko ang itaas ay naging malinaw sa akin ang isang aswang na yon. At kung hindi ako nagkakamali, ito si Manang Carmen. Umatras pa yon ng bahagya habang hila-hila si Lorena. "Bitawan mo siya, Manang. Pakiusap. Pakawalan mo yung apo mo. Huwag mo siyang gawing katulad mo." Bungad ko sa kanya. Hindi nagsalita si Manang Carmen.
Ngumisi lamang ito at bigla na lamang hinila pababa ng batong yon si Lorena. Kitang-kita ko kung paano gumulong ang dalaga. Dumaing pa ito gawa ng nasaktan. Kinaladkad ng matanda ang dalagita. Ako naman noon ay walang nagawa. Hindi ako makapanglaban. Wala na akong sandata. Kung kaya naman sinundan ko na lamang ng sinundan sila. Pero habang nangyayari yon, sigaw ako ng sigaw ng tulong. Kung hindi ako nagkakamali, nakarating na kami noon malapit sa ilog. Ito yung ilog na tinawid namin ni Lorena, pero nasa itaas banda, na kung saan sobrang sukal doon. Patuloy pa rin ako sa pagsisisigaw. Ilang saglit lang ay dumating si Dina. Sus Maria, napakapangit ng mukha niya. Madilim man doon pero naaaninag ko kahit papano. Kung tutuusin ay magkapareha lamang ang mga aswang kong umasta. Ang diferensya ay ang kanilang itsura. Si Manang Carmen, bagsak ang buhok pero ang uri nila Dina, lumulutang ito sa ere na wari ba may sariling buhay. Dumating din si Erto. Nasa taong postura lamang ito pero parang gustong kumain ng tao kung makatitig nun. Pinalibutan nila si Manang Carmen at si Lorena. Ako noong kumilos na rin. Basta nagbali ako ng kahoy para gawing pamalo. Dito na nagsalita si Manang Carmen. Ang sabi, walang sino mang makakalapit dahil kung hindi ay papatayin niya umano si Lorena. Si Lorena noon ay parang hinimatay na. Nakayuko na lamang kasi. Sa balikat nakahawak sa kanya si Manang Carmen noon, habang kinakaladkad ng dahan-dahan. Hanggang sa bigla na lang sumunggab itong si Dina. Dahilan namang nabitawan ng matanda ang dilag. Doon na lumusob si Erto. Parang mga asong pinagtutulungan nila si Manang Carmen. Hanggang sa nakarating pa sila sa ilog dahil sa pagbubuno nun. Hindi ko na sila nakikita pero rinig ko ang nakakakilabot na mga tinig. Kagad kong nilapitan si Lorena. Sinubukan kong buhatin pero napakabigat pala niya. Malaking babae kasi ito. Balingkinitan pero matangkad pa sa akin. Ang ginawa ko ay kinarga ko na lamang siya sa may likuran. Humawak naman siya na wari ba may malay pero hindi masyado malakas. Lupaypay si Lorena sa madaling salita. Para akong lasing na nagpasuray-suray sa kakatakbo habang buhat-buhat siya. Nagkabangga-bangga pa nga ako sa hindi ko matukoy na puno nun. Walang pinatutunguhan ng direksyon. Hindi ko alam kung saan ako lulusot. Basta ang alam ko lang, takbo lang ng takbo at nilalayo ko si Lorena. Parang ginabayan kami ng ama. Nakarating kami doon sa lugar kung saan kami nagtago ni Lorena. Natatanaw ko na ang ilang mga tao sa unahan. Nakatayo lang at wala na yung kalabugan at ungol. Nang masipatan ko ang tatay, gumaan ang loob ko. Para bang doon pa lang ako nakaramdam ng matinding pagod. Bumagsak ako sa lupa habang akay-akay si Lorena noon. May umalalay sa akin. Pero wala na. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako noon nasa isang bahay na hindi pamilyar sa akin. Malaking bahay yun pero gawa lang sa normal na kasangkapan. Kahoy at may bubong na pawid. Nasa gilid ako at nakikita ko sa bintana ang matatayog na kahoy. Bumangon ako noon. Gubat ang bubungad sa akin. Akala ko ay nasa lugar ako ni Nadina, kaya minabuti kong igala ang paningin. Pero ang nakikita ko sa kapaligiran ay iba. Hindi ito yung lugar ni Nadina. Lumabas ako ng bahay. Nakita ko ang tiyo na nasa bukana ng bakuran.
Nagtatabako ito. Kausap si Erto. Nagpalinga-linga pa ako at hinahanap ko noon si Lorena. Pero wala. Hanggang sa makita ako ng tiyo. Lumapit ito sa akin at sinabing umuwi daw ang tatay. Tumango naman ako at sinabing, mabuti kung ganon. Si Lorena. Tiyo, nasan po siya? Wala si Lorena dito. Nasa lugar nila. Kinakausap niya yung mga kamag-anak niya doon. Para itigil ng alitan at bangayan nila Paz at sa panig ng lahi ni Lorena. Wika ni Tiyo. Dagdag pa nito, nilibing na umano si Manang Carmen. Napatay daw ito nila Dina at Erto. Dumating din kasi si Nanay Paz sa 3 na silang nagtulong-tulong para patayin ng matanda. Yung mga banggiitang aswang na pumatay sa mga magulang ni Lorena. 2 dito ay patay na umano. Pero ang isa, nakatakas nun. Nagtanong ako noon kung nasa ang lugar ba kami. Pero ang sumagot nito ay si Erto. Narito ka sa bahay namin. Nasa baba lang ng lugar ang nayi nila Paz. Hindi na kita ginising. Pagod na pagod ka. Pero humahanga ako sa bilang tao ah. Gusto mo bang puntahan si Lorena? Tara. Ay, teka. Kumain ka muna. Mungkahin ni Erto. Si Tiyo noon ay ngumiti na para bang maibig sabihin. Tapos ay kinindatan ito si Erto at sinabing, ipapakasal natin si Tarot at Lorena. Naglampungan yung 2 sa bahay. Panagutan mo yung babae, Tarot ha? Ano? Anong panagutan? Wala namang nangyari sa amin eh. Tumabi lang, may ibig sabihin na ba doon? Wala naman eh. Anong ginagawa niyo sa loob ng kumot? Nagdarasal? Hoy, lalaki ako. Huwag mo akong ilagay dyan sa bulsa mo ha. Sige, kumain ka na. Ay, umamin din pala sa amin si Lorena. May nangyari daw. Napanganga na lamang ako noon. Ano to? Pikot? Sabi ko kay Tiyo. Tumawa naman siya na wari ba'y tuwang-tuwa. Patuloy ako sa pagpapaliwanag na walang nangyari. Nakasinungalingan lamang ang lahat nun. Bakit? Hindi mo ba gusto si Lorena, Tarot? Ikaw bahala. Uwi na lang kami, Erto. Mamaya pagbaba ng araw para hindi gaano mainit. Habang wala kang malay pala, Tarot, para kay mag-asawa ni Lorena. Tingnan mo yung damit mo. Siya yung nagpasuot sa'yo niyan. Kita ko pa ngayong maliit mong alaga eh. Tumabi siya sa'yo sa pagtulog. Sinuri ko kaagad ang damit ko. Hindi ko na nga kasuotan yon. Tapos nakapantalon na ako ng kulduroy. Ambil pa yon. Nakakahiya. Nakita ni Lorena lahat sa akin nun. Dagdag pa ng Tiyo, si Lorena umano ang nagpunas sa katawan ko. Maging sa maselang bahagi umano ng katawan ko nun. Para akong binagsakan ng malupit na kidlat. Para akong nakuryente. Nailalarawan ko sa isip ang nangyayari. Sobrang nakakarimarim at higit pa sa sampal sa mukha ang kahihiyang nararamdaman ko. Para akong batang paslit nun. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Hanggang sa nagtungo na lamang ako sa kusina at kumain doon. May nakahain namang pagkain. Inihaw din yon pero hindi ko alam kung anong karne. Habang kumakain, nakatulala ako nun. Ilang saglit lang, narinig ko ang boses ni Lorena. Nag-uusap sila sa labas. Sinabi ng Tiyo na gising na daw ako. Natuwa naman ang dalagita nun. Napalunok naman ako ng laway. Gusto kong magtago. Alam kong papasok yun at sisipatin ako. At yun nga ang nangyari. Pumasok ito at tumabi sa akin. Nagmistula akong kandilang nakatirik na hindi man lamang magawang makalingon sa kanya.
Aminado ako noong nakatitig ito sa akin pero nakabaling ang atensyon ko sa malayo. Sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko noon. Hinaplos ni Lorena ang noo ko. Ang sabi nito, pinagpapawisan daw ako ng malamig. Nagtanong pa kung may masama ba sa katawan ko. Oo eh. Masama yung pakiramdam ko. Parang lalagnatin ako. Pagkukunwari ko na sana ay hindi ko na dapat sinabi yon. Niyakap niya ako bigla. Kumuha ito ng tubig at inabot sa akin. Doon ko na inangat ang paningin ko at nakikita ko ang mapupungay niyang mga mata pero maganda pa rin. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Dumaan ako sa panliligaw. Oo, at aminado ako doon na hindi pa ako sinasagot ni Lorena. Pero parang dumiretso ata sa pagiging asawa. Sinong babae yung magbibihis sa'yo, di ba? Hugasan yung katawan mo nang hindi man lang naiilang. Kinikilabutan ako dahil alam kong nagalaw niya rin yung Alam niya na yun. Partida. Hindi ko pa siya nahahalikan. Pero para na rin may nangyari sa amin. Etong tiyo ko ay hindi ako tinatantanan. Nasa likod ko pala at sinabing painumin daw ng gamot ang asawa ni Lorena. Bababa ako ng nayon. May tindahan naman dun. Baka may gamot. Sabat ni Lorena. Hindi man lamang naasiwa sa sinabi ng tiyo ko si Lorena. Mag-asawa daw kami. Pero wala siyang reklamo. Parang gusto ko na ring tanggapin ang katotohanan pero hindi talaga maganda sa isang babae yung ganun eh. Malaking impluwensya sa kanya ang pagkabilanggo sa kamay ng kanyang lola. Kaya't inosente si Lorena sa ganitong usapin. Umalis nga si Lorena. Ako noon ay hindi talaga ako nagsalita. Nakatitig ako ng masama kay Tiyo. Itong si Tiyo Abing naman, may pagkamaloko din. Parang sila lang din ang tatay ko pero nang magkaroon ng asawa, tumino na. Magseryoso ka, Tarot. Kawawa yung babae oh. Huwag mong lolokohin. Langhiya ka kapag ako nabanas sa'yo, hari ka sa akin. O bakit, Tiyo? Seryoso naman ako ah. Kung magsalita kayo parang pinipikot nyo naman ako eh. Wala nang nangyari sa amin. Nanligaw ako sa kanya pero pinag-iisipan niya pa. Hindi pa siya handa, di ba? Tapos ngayon ako pa yung lumalabas na umiiwas. Kausapin mo kasi. Langya ka naman oh. Harap-harapan na eh. Ako na lang nahihiya para sa'yo. Mamayang gabi uuwi tayo. Alam kong wala kang sakit. Masigla naman yung mukha mo. Sisibat tayo dito. Tapusin mo yung pagkain mo. Nilalangaw na. Hapon na makabalik si Lorena. Parang wala lang. Yung tipong walang pinagdaan ng pagsubok. Pero halata sa kanya na maga ang mga mata. Dahil siguro yun sa nangyari noong nakaraang gabi. Naawa ako nun. May galos ito sa paa at maging sa kanyang siko. Dulot ito ng pagkaladkad sa kanya ni Manang Carmen. Pero napakatibay niya. Kinamusta ako kung may masama pa ba sa pakiramdam ko. Sabi ko naman wala na. Pero uminom pa rin ako ng gamot. Ako lang siguro ang walang sakit na uminom ng gamot nun. Siyempre ang hirap namang tanggihan. Pinaghirapan niya yun eh. Ang pagsisinungaling ko noon ay tinutuo ko na lamang. Nasa gilid lamang ako ng bahay nila Erto. Si Tiyo naman ay naroroon sa likod at nagpapahinga. Si Lorena ay nasa loob ng bahay at abala ito sa paglilinis na waribay bahay din nila. Umalis si Erto. Hindi ko alam kung saan nagtungo. Napakatahimik na Lorena. Pero sumisimple siya ng tingin sa akin na para bang may gustong sabihin. Pogi ko nun. Ako naman kahit tiyang hiya ay pinilit kong magkunwari na parang wala din. Kinikindatan ko pa siya.
Ilang saglit lang ay dumating na si Dina. Nakita ko ang mukha na wari ba'y natataranta nun. Humahangos pa ito at ang sabi, Lorena! Lorena! Umalis na kayo ngayon din. Yung mga kaanak mo, hindi lahat sumasang-ayon sa pakiusap mo. Dumating ang ilan at yun ang mga kasamahan ng mga banggiitan kagabi. Umalis na kayo hanggat hindi pa sumasapit ang gabi. Sabi ko naman sa'yo, hindi sila mapagkakatiwalaan eh. Pagkatalikod mo, saka pa naglitawan. Kaagad akong tumayo noon. Si Tio naman ay lumapit sa amin. Habang si Lorena, nakatingin sa akin. Yung tingin na parang aligaga. Kayo na lang Tarot ang umalis. Tio Abing, alam niyo naman yung daan, di ba? Magpapaiwan ako dito. Sambit ni Lorena. Teka, huwag kang magpaiwan. Sumama ka sa kanila. Sambit naman ni Dina nun. Hindi, wala na akong babalikan doon. Dito na lang ako. Sige na Tio, tsaka ikaw Tarot, umalis ka na. Huwag na kayong babalik pa dito. Pakiusap. Nagkatitigan kami noon ng Tio. Nakasimangot na mukha niya. Para bang galit na galit. Tumango ang Tio at nagmungkahi itong aalis na kami. Tumalikod na siya at naglakad pero habang papalayo. Walang hiya ka Tarot. Ikaw yung dahilan eh. Tara na. Alam ko ang punto ng Tio. Ramdam ko din ang pagsasalita ni Lorena na para bang may malalim na hugot yon. Siguro ay napansin ko nito na naasiwanga ako sa kanya. Wala na. Doon ko na sinabi na, Lorena, kapag hindi ka sumama sa amin, hindi din ako uuwi. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Pagkatapos kong magsalita noon, lumingon ng Tio na para bang nagulat ito. Para saan naman yung sinabi mo? Kung napipilitan ka lang, wag na. Sige na, umalis na kayo. Sambit ni Lorena. Gusto kita. Paano kita iiwan dito? Tsaka, basta. Ngumiti ang babae. Sabi pa nito ay yun na lamang daw ang inaantay niya na matagal ko na daw binitawan. Nagpaalam siya sa kababata na sasama siya sa amin noon. Ako naman noon ay parang hihimatayin dahil buong loob ko na yon na pinasabog ko. Matapos makapagpaalam, sumibat kaagad kami sa lugar. Si Tio ay parang baliw. Tumakbo ng mabilis na iniwan kaming dalawa. Wala kaming kibuan ni Lorena noon pero sa mga sandaling yon, hindi ako kinakabahan. Sa likod ng mga kaganapang nakakapangilabot, kasama na ron ang kilig. Nakauwi kami sa bahay. Si Lorena ay hindi ko na pinadiretso sa kanila. Bagkos ay doon na sa amin. Si tatay naman noon ay parang sumasang-ayon pa ito. Si nanay gulat na gulat. Mabuti na lamang at naipaliwanag niyang lahat bago pa kami nakarating. Kaya ang pagkagulat na yon, hindi na patungkol sa aswang, kung hindi patungkol na sa amin ni Lorena. Siyempre, dahil nasa bahay na namin si Lorena, ang hirap namang sabihin na walang nangyari. Given na yun, di ba? Nag-live-in kami ni Lorena. Bagamat humantong sa ganoon na parang happy ending pero hindi pa natatapos noon ang peligro kontra sa mga kaanak ni Lorena. Hindi ko na maidedetalye yon dahil sina Tio na ang umarap dito. 4 lang yon hanggang sa masid lamang sa bahay. Si Erto ay tumulong na rin at doon ko nalaman na si Erto pala at si Dina ay mag-asawa. Napapailing na lamang ako noon. Ilang buwan pa lamang pala silang magkasama nang makabisita kami ni Lorena. Yung mga banta, habang tumatagal ay unti-unting nawawala. Ito na rin ay dahil sa tulong sa kauri ni Nanay Paz.
Basta sila Erto yun at may ilan pang mga kasama. Hanggang sa naikasal kami ni Lorena. Yung simpleng pagsuyo ko sa dalaga na hindi ko akalaing angkan ng aswang. Ka-forever ko na pala. Kahit ngayon nga, hindi ko lubos mapagtanto ang lahat. Ang daming kabataan ngayon nakakasibol pa lamang. Sobrang layo ng karanasan ko kumpara sa kanila. Basta ito lang ang masasabi ko. Una, huwag manghusga kaagad. Huwag mag-isip ng tapos. Siyasatin maigi ang bawat pangyayari bago pa magbigay ng hukom. Napakalaki ng twist dito sa kwento na ito. Siguro naman ay naiintindihan ninyo ang mga pinupukol kong aral. Ikalawa, bigyan ng respeto ang babae kahit wala itong respeto sa kanilang sarili. Hindi naman sa nila lahat. May mga babae kasing sadyang malambot ang ilong. Lalo na sa panahon ngayon. At ang ikatlo, sa maniwala man kayo o sa hindi, totoo ang mga aswang. Napakahirap nilang kilatisin. Para lang din silang mga tao.